Okay, nasa second session na po tayo and ang title po ng ating pangalawang session is Biblical Discipline. So before we start, let's bow our heads and let's pray. Heavenly Father, we come before you with humility before this training workshop with open hearts and with focused mind and humble minds. Grant us the wisdom to understand your word. Give us the strength to live out your call for us as parents, grandparents. We ask the Holy Spirit to be with us, to convict us and transform us, and to become more understandable parents and grandparents to your children who you have entrusted to us. May you guide our words and our listening today. May this training and workshop honor you and equip everyone present to walk in steady, resilient faith in Jesus' name. Amen. Okay, so, good morning po ulit. Tulad ng sinabi ni Sister Annie, we are not right here in front of you dahil perfect parents and grandparents po kami, no? So, hindi namin master yung topic natin. So, lahat po tayo dito is sabay-sabay na matututo. Sabi ko kay Sister Annie, habang ginagawa namin ito, sabi ko, ay, ako ito. So, nagkakaroon ako. So, hindi lang sa mga anak ko, kundi sa mga apo ko. So, kaya, itong natin is practice natin alongside each other. Ano? So, consider me as your co-participant today. Kasi matututo tayo sa isa't isa. So, yung sabi nga, the best teachers are the lifelong learners. And, in-expect ko rin talaga na matuto rin sa inyo dahil yung mga anak ko, pinalaki ko sa traditional way. Kasi, syempre, pumunta sila rito sa Amerika is, first year college, yung panganay ko, high school, yung middle school, yung pangalawa ko, and elementary yung bunso. So, and nung nagpunta kami rito, hindi pa kami Kristiyano. So, yun pa yung isa. So, hindi kami Kristiyano, traditional yung pagdidisiplina ko sa mga anak ko. So, medyo, challenging yung aking pagdidisiplin sa aking mga anak. And ngayon, dahil meron akong may 6 months old na apo, 6, 7, and then may foster kami na going 12. So, may apply ko to din sa kanila ngayon. Okay? Alright. So, ano po ba yung sabi sa dictionary? Ano po ba daw ang discipline? Diba? Alam natin na yung discipline daw is, asan ba yung ating kodigo? Sabi according sa Webster Dictionary, ang discipline daw is training. Alam natin training yun, no? That helps people follow rules. Parang mga sundalo. Ako, lumaki ako sa palo eh. Dapat 6 o'clock, nasa bahay na. Kung hindi, palo ka sa puwet. Hindi lang yung ordinary pampalo, kung hindi yung kawayan, di ba? Masakit yun. Yeah, yung kawayan is stick. And then, discipline daw is a power that control your own action or a specific field of study. So, parang punishment sa akin yun nung lumalaki ako para ma-fix yung aking bad behavior. So, parang lumaki ako sa takot dahil baka kung hindi, mapapalo ako, di ba? So, bago tayo magsimula, sabi, ayun na pala. In the Bible, sabi nila, discipline is defined primarily as loving instruction, moral training, hindi lang training itself, but moral training, and correction rather than harsh punishment. So, dapat kailangan rooted in God's character and care, and it is designed to guide believers away from destruction, shape their character, and train them in righteousness and holiness. So, bago po tayo magsimula, meron po akong questionnaire dito na sasagutin natin. Isa-isa po. Hindi. Parang per couple po. May dalawa po tayong, hindi pala nakalagay. Sorry. Nandyan lang sa papel.
So, yung discipline po in the Bible, kailangan natin i-train yung puso ng mga bata in righteousness, not just stopping an annoying behavior. So, may dalawa po tayong verses na babasahin. Tingnan nyo na lang po sa inyong sa inyong Bible. Sino po yung blessed na magbasa ng Ephesians 6:4? Ephesians 6:4. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Okay, this is third. So, ano ba daw dapat ang huwag nating gawin sa mga bata? Okay. Do not provoke. Oo. Ano ba yung binasa mo? NIV, NLT. Exasperate. Pero ang sabi is, do not provoke your children to anger. So tulad ng first session natin, alam na natin, kailangan natin huwag i-provoke ang ating mga anak. Okay? So ano ang command sa atin? Instead, okay, bring them up in the training or discipline, and instruction of the Lord. Okay. So sa ano naman po, sa Hebrews 12:11. Ay, sorry. So, sabi nga, do not provoke your children to anger. So, ano mga kailangan natin i-avoid? Yung mga harsh na mga words, di ba? Yung unfair rule. Especially, di ba, yung mga minsan may mga magulang na, ako rin, lumaki sa may mga, favoritism. Paborito ng nanay ko yung bunso. Ako, paborito ng tatay ko, yung parang ganon, di ba? Parang, yung rule na apply sa akin, pero hindi dun sa bunsong kapatid ko. Or constant criticism that causes kids to feel bitter or give up. Diba tulad nga yung mga naano natin na yung iba nag-excel tapos hindi sila nare-recognize. So, Nagko-compare yung magkapatid. yeah, may comparison. So, sabi nga, diba, Rick Warren, no, comparing. Oo. So, yeah. Instead, kailangan natin palakihin sila na may disiplina and alongside yung instruction ng Panginoon. So, kailangan natin silang innourish with love. Okay? So, yung affection natin, kailangan ng mga bata. Alam ko, especially sa, kami ni tatay, magkaiba yung kinalakhan namin eh. Kasi, yung father-in-law ko, militar. So, sila tatay lumaki sa military way. Talagang pag hindi ka sumunod, suntok. Sipa. Ganun yung kinalakhan nila. So, kami naman, dahil meron kaming yung nakikita namin yung pagmamahal ng nanay at tatay, paki naman kami very affectionate, very showy naman kami, very touchy, mga mayakap, yung mga ganon. So, iba yung kinalakhan namin nila tatay talaga. So, kailangan, yung pagmamahal sa inyong mag-asawa, kailangan, parang depende kasi, di ba, minsan, parang, binabalance, di ba? May disciplinarian na tatay, may nagbabalance naman yung nanay, or either way, di ba? So, ako ang disciplinarian, kasi alam mo naman, ang mga nanay, medyo, mga anak ko, lumaki talaga ako, madali akong magalit, palagi ko silang napagsasabihan. Pero, si husband, si tatay, tahimik. Pero, bihira, parang once in a blue moon. Pag nagsalita, tatahimik lahat. Kasi bihira makita magalit. Ako kasi parang, ay, naman ang nanay namin, maingay. So, sila, parang papakinggan dito, tapos ibas doon. Ganon yung, Kaya, kailangan talaga, proper care and nourish sa mga bata. Talagang yung, mangingibabaw yung pagmamahal. Ano yun? Tapos, sa Hebrews 12, ano yung painful reality? Pakibasa mo na pala Hebrews 12:11. Hebrews 12:11 pala. No discipline seems pleasant at the time, but painful.
Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Thank you. So ano yung painful reality dito sa pagdidisiplina? Habang pinapalo, ano yung nararamdaman natin? Masakit sa Oo, di ba? Ako nafe-feel ko rin yun. Kapag dinidisiplina ni Kuya Wang, si Eli, no, masakit pag gusto kong umiyak. Gusto kong mag-step up. Pero inisip ko, hindi ako ang magulang. So, hinahayaan ko si tatay, pero masakit sa loob ko. Nasasaktan ako as lola. So, yung pagko-correct natin is talagang painful. Masakit. May example ako. Kasi, diba, sila mga anak ko. So, ako, mamadaldal ako. Dumadal kami. Kahit kulitan lang naman kami nagawa. Pag galit ako, inikinan lang naman kami sa nawawala na yung galit. Kasi lagi tumimimiti lang naman yun eh. Pero pagka yung daddy niya, si tahimik yung daddy niya. Pagka biglang sumigaw na yung daddy niya, ako yung ako yung nasasaktan. Ako uuliga. Yun yung, di ba? Temporary pain lang yun. Isipin natin, that's only temporary pain. Pero ano yung long-term harvest nito? Yes, di ba? So, it produces righteousness and peace kung sino man yung tinitrain. So, habang tinitrain natin yung mga anak natin, yun yung magiging harvest nila, yung righteousness and peace. Kasi, ginagamit to ng Panginoon to shape yung character ng mga bata, diba? So, kailangan natin i-endure yung temporary pain na yun. Kasi alam natin, in the long run, it leads to inner peace and right life. Okay? Masakit talaga pag ako rin, minsan ko pinalo si Jezreel. Umiyak. Pero talagang palo. Na-hospital pa. Hindi naman, pero bel. Sakto lang. Aha. Oo. So, yun, temporary pain, yun sa Hebrews 12:11. So, doon po sa section 2, sa likod po ng inyong papel, meron tayong time-out check-up. So, before we start, yung ating muna natin, yung evaluate natin yung ating mga sarili. Ano po yung nagagawa natin? Ano yung nararamdaman natin? Kung nag-misbehave yung ating mga anak, ano yung nararamdaman ninyo? Do you feel frustrated, annoyed, feeling helpless kayo? I-reflect lang po natin. Gaano po kayo kadalas magalit? Frequently, sometimes, or rarely? Meron po ba kayong immediate physical warning? Nag-ano ba kayo yung parang nanggigigil, nanginginig ang mga mata, sumisigaw, nagpapantitate, di ba, sa galit. So, So, para malaman po natin. Kasi alam naman na natin na if we correct our children, hindi po nadadala sa galit. Sana natutunan ko na ito noon. Ay, nako, puro anger. Yan. Tatawag lang po ako ng mga isa or dalawa para magbigay ng kanilang evaluation. Tapos mamaya, anong gagawin natin para ma-de-escalate yung ating mga nararamdaman? Any volunteer po? Walang volunteer. Jack and Paul. Mag-Jack and Paul kayo. Hindi ko naman kaya sa kabilang side. Oo, correct. Kasi hindi pantay ang bangka. Hindi sinasabi si Ate Nettie. Na-apply pa ba sa'yo, sister? Dahil malaki na si Billy. Lola. May guys past experience. Oo. Based from your past experience. Sa'yo. Sa akin kasi, nung pag-master, so malaking
Nagkaroon ako ng ano, na hindi na ako nagagalit, hindi na ako naka-smile. Saka sabi ko, anak, sabi ko, kung may nagawa man ako sa iyo, kasi malamang na hindi naman siya pwede sa iyo na ano, tawagin mo ako na papagod ko kami. Kasi hindi ito sa iyo na kasi mahal kita, ayaw kong bumalik ka ng mali eh. Kasi alam ko naman, hindi na nakaibigan mo eh. So, kailangan ko dito magkaroon ka ng damage sa parents mo. Para magkaroon ka ng love sa life. Kasi yan ang nakakasipay. Eh, ang sinagot sa akin eh, ikaw may ma'am, sabi niya. Ano, hinat niya ako. So, kapag kami nagagawa siyang mali, pagka, hindi na ako yung nagagalit na. Hindi mukha ng mali. Naalis na yung pag-release mo ng Talagang, feelings. yung power na sa akin, talagang naramdaman mo naman sa akin. Kasi, di ba, alam mo naman siya, no, malikot. Huwag mong gagawin yan. Ano ginawa mo? Sa charge ka, tumakbuhan mo naman. Ano ginawa mo? Mali yun. Ano, gusto ko yung mga kasi mas mas open siya sa dati niya kaysa sa akin. So, sabi ko, Mami, Dad, so galing na sa akin. Nasasayan pa ako ng gamit sa iyo. Yung ba ko eh, okay na sa akin. Nadala na ako eh. Nagbagan pa. Kasi esa ko ha, sabi ko, kaya ano, nawala ko na makikita. Kulang ko yung pagkakamali mo. Yun ang kagandahan. Para hindi siya lumaki lang may Okay. Kasi alam naman ng iba, lalo na yung mga matatagal na dito sa church, kung paano lumaki si Billy. Yes. Parang si ano eh, parang sino to? Hindi, hindi, anak mo. sabi ko, Gregory. Si Gregory. Naalala ko na si Gregory kay una, I'm sorry, Bayside, tayo. Una, yung anak ni Jean, si Sam. Tapos si Billy, tapos si Gregory. Sabi ko, ba't pareho yung tatlong bata ko? Anyway, so, lumaki talaga si Billy. Tama yung sabi ni sister na ano siya kasi, malayo yung loob ng anak niya. Pero the good thing is, nagkaroon kayo ng communication. Naalala ko tuloy, couple of months ago, meron tayong parent na nasa kitchen kami. Sabi ko, kumusta na? Kumusta yung mga bata? Kasi syempre, kumusta yung mga bata sa school, ganyan-ganyan. Ate, ang kulit-kulit nga hindi mapagsabihan. Ang sinabi ko lang dun sa parent, it's okay kasi pag nag-mature ang bata at marunong ng makinig, matututo din ang mamaya. Mag-i-stop din sila sa kakulitan. Kasi part of growing up yun. Katulad ni Bailey, makulit na lumaki, pero tingnan mo ngayon. So, very close na siya, nag-I love you na nga sa nanay niya ngayon di ba? So, ang importante is, we connect, di ba? Importante yung communication sa mga anak natin. So, ngayon, tayo, as yung mga parent ngayon, ng mga bata, we need to learn how to connect before we correct, di ba? Hindi yung, stop, don't do this, don't do that. Sabi ko nga, dapat i-minimize natin yung word na no and stop sa mga bata. Kasi, yung mga negative na yon, di ba? Sabi nga, pag alimbawa, may hinit. Di ba? Ano unang sasabihin natin? No eating, di ba? Ganon. Pero, kailangan may affection, may warmth yung iano natin sa bata. Sabihin natin na, I know you're frustrated, but eating is not allowed, di ba? Keep your hands to yourself. Ganon. Parang inaano mo yung parang may balance, di ba? Yung boundary, kailangan maging clear. Alam nila na hindi tama yung namamalo or hitting other people. And of course, may affection. So, ganun yung natin. So, ano yung core purpose natin dito sa ating sa biblical principle? Diba? Ang sabi, yung core purpose natin is, why do we need to discipline our children?
to discipline our children is to teach children to know, to love, and respect God using a balance of high affection and clear boundaries. So, kailangan may want, yung pagmamahal natin, and at the same time, may support. Yung combination ng emotion, tapos, nandoon pa rin yung firm and consistent rule para ma-raise natin yung secure, independent, and resilient children. Ano yung high affection? Kailangan, i-build natin yung trust ng mga bata. So, kailangan may foundation of trust. Kailangan, yun nga, sinabi ni Sister Annie na kailangan mag-dedicate tayo ng mga 15 minutes, di ba? 15 minutes of undivided, walang device, device-free, daily to do whatever the child wants. Okay? So, kailangan alisin natin sila doon. Sa amin, ngayong bakasyon, ako hanggang 9:30, 10 o'clock nasa gadget. Pero ngayon, dahil malapit na magsimula ang klase, 6 o'clock wala na. So, pag 6, kailangan nyo nang maligo, and then kain ng dinner, and then magsisimula na sila magbasa. Nagbabasa na sila ng at least mga, depende sa, di ba yung, halimbawa sa Matthew 9 na sila eh. May Matthew, halimbawa may title hanggang 1 to 4, yun muna ang babasahin. So, tinuturuan ko na sila ng SOAP. So yun, magbabasa. Sabi niya, Wawa, I wrote this in my prayer. Sabi ko, don't tell me your prayer. It's your own prayer to God. Yun ang ko. Sabi, para sa iyo yan. Ipipray mo sa God. So yun ang namin. Sobrang ng 15 minutes. Kasi para maalis sila malayo sa gadget. So kailangan i-acknowledge natin yung nararamdaman nila. So especially dito nga sa culture na meron tayo ngayon dito sa Amerika, di ba? Kailangan tinuturuan natin silang mag-express ng nararamdaman nila freely and at the same time para maging independent sila before correcting action. So, yung physical and verbal warmth. So, kailangan, yun nga, yung mga hugs, yung mga touch, di ba? Kailangan yakapin ng bata, whether they win or they lose. So, kailangan may acknowledgement. It's okay na matalo maybe, next time. Or, pag na-win, so yung humility, tuturuan natin sila. Paano naman yung clear boundaries? Yung clear boundaries is, kailangan may structure of safety. Yun nga, kailangan pa rin yung firm na mga rules. Diba? Kailangan collaborative. Kailangan applies to everybody. Kailangan i-involve natin yung mga bata na kung ano yung rule natin sa household. So, pagising mo sa umaga, before you go out the room, you need to what? You need to fold your bed. You need to fix your bed bago ka lumabas ng kwarto. Hirap na hirap ako kita, lalo kay Harlem. And then, paglabas mo ng kwarto, kailangan brush your teeth, wash your face before you go downstairs, and then you will eat breakfast. So, ganun mga simpleng rule lang. No? Tapos, kapag hindi nila nasunod, so kailangan meron tayong consequence, di ba? So, halimbawa, naglaro. Kapag hindi nila nasolid, sabihin yung mga laruan, hindi nila lalaruin yon for 2 days. Yung mga ganun, simpleng bagay lang, 1 or 2 or 3 hours. So, yung mga ganung simpleng rule na kaya nilang sundin, hindi yung, kasi minsan kapag medyo mabigat yung punishment natin, na sila, di ba? So, kailangan hinay lang yung ating yung mga consequence natin, especially depende din sa edad ng mga bata, di ba? Katulad nila Inisa, nila Gay, hindi naman pwedeng 3 araw, wala, di ba? Kung middle school, high school, pwede, di ba? Tapos, kailangan, yung mga rule na yun, wag i-enforce natin araw-araw. Sabi ko kay Kuya, 1 year na, parang nakakalimutan pa rin ganito. Pero talagang dapat, kailangan natin magtiyaga na i-enforce natin yung rule every single time, regardless of your mood, pagod sa trabaho. Importante talaga na mahirap, sabi nga ni Sister, mahirap talaga mag-raise ng mga bata, pero kailangan natin, especially nowadays, di ba? Alam na natin kung ano na ang generation ngayon. Especially mga anak natin, elementary pa nga lang eh. Especially ako, nagtuturo ako ng grade 2 na nasa shock ako ng mga estudyante ko kasi exposed sila sa surroundings nila, especially sa
Iba sa Richmond Public Schools, iba sa Henrico. Ang Henrico, mga nasa middle class, upper class, ang mga mostly. Pero sa amin is, nasa ano ako nasa city ako, and yung aking, ano yung tawag doon, yung libre ang mga pabahay, government funded. So, Section 9. yeah, so nandoon kaya mga matitigas ang ulo ng mga estudyante namin. So ito na, hindi ko lang na-apply sa ating sa mga anak ko, sa apo ko, mga matatanda na mga anak ko, more than 30s na, pero nire-remind ko pa rin. So, ang pagiging magulang is lifelong responsibility. Kailangan pa rin ng paalala. So, ngayon may dalawa na ako, may mga anak. So, kailangan din namin silang turuan kung paano maging parent, no? Okay, so kailangan yung affection and clear boundaries. So, ano yung primary goal natin dito? The primary goal of biblical discipline is not punishment or kontrolin ang buhay ng mga bata, no? But it's a long-term restoration, transformation, and spiritual growth of the child. So, ang focus natin dito is shaping the child's heart and character to reflect Jesus, rather than forcing outward behavior modification. Ito nga bunso ko, kasi di ba, hindi nag-church. Sabi ko, naku, Rox, nagdadasal ka ba, ma'am? Do you think I'm not praying? Parang ganun Kasi hindi ko nakikita, tama nga naman, if you pray sa quiet room, di ba? So, akala ko hindi nagdadasal. Parang ako kasi, sa akin before, dati kasi nagsaserve sila dito. Yung nasa praise and worship ministry. Nung mga nagsipag-asawa, nag-alisan. Buti nga si Kuya bumalik. Yung isa ko nasa Heights, at least ngayon, before, palagi ko silang pinapagalitan dahil gusto ko, sabay-sabay kami nag-church dito. Kasi dito kami nakakilala sa Panginoon, dito yung nag-plant ng seed ang JRI sa puso ng mga anak ko. Kaya nakakakilala sila. Naalala ko minsan, so kailangan, di ba dapat may family Bible, Bible study. Naalala ko, sabi ni Kuya Tushi, this is awkward. Awkward daw kasi first time namin. Kasi syempre, lumaki kami na Katoliko, hindi kami nagba-Bible study. So pag nag-grupo kami dun sa kwarto namin, sabi nung anak ko, napaka-awkward daw kasi hindi namin talaga normal na ginagawa. Pero praise God, dahil ngayon mga anak ko is, alam mo yung kapag meron sila na, can you pray for me, ganito, ganyan, kasi may sila sa work, ganyan, ganyan, for promotion. Sabi ko, ang una kong sinasabi, nagta-tithes ka ba? Sabi niya, yes mom, sabi niya, since 20 pa. So that's good. Sabi ko, just keep on praying. And kung ibibigay sa'yo ng Panginoon, ibibigay sa'yo. So yung mga small things na natutunan nila dito sa JRI, is na-i-apply nila sa buhay. Kahit, sabi ko nga, na-ilapgo ko na yun na, kahit wala sila dito sa church na to, at least I know they have relationships sa Panginoon, sumusunod sila, and then may mga Bible verses na nagsisharean kami. So that's, yun sa akin. So hininto ko na, kumalma na ako ng, hindi ko na pinapagalitan na hindi nag-church, but they go to church, gusto nilang puntahan na church. Anyway, so yun. So, yun ang goal natin. Ano yung mga principles? Hindi natin sinasabi itong mga principles, ito is the perfect principles, So tulad niya sabi ni Rad, iba-iba ang mga personality ng mga anak natin. So, depende kasi we as parents, alam natin ang bawat isa. Kasi hindi lahat ng mga anak ay pare-pareho. Hindi pwede ang approach nito na pwede doon sa pangalawa mo at hindi pwede doon sa bunso mo. So, tayo as parents, meron tayong wisdom. So, kailangan natin ipag-pray talaga na, Lord, tulungan mo ko kung paano namin palakihin ang mga anak namin. Kasi, especially, brother, ilan ang anak mo? 6? 5. May susunod na. 6. Okay, so, diba? So, tayo, we are, hindi natin na parang, nakikita natin yung habang lumalaki yung anak natin, nakikita natin yung personality, may mahiyain, may vocal, di ba? Meron tayong na
konting ano lang is talagang yung sabi nga ni ano na akala mo sumasagot pero they're just reasoning out. Meron naman na napakatahimik na example ko yung kapatid. May tindahan kami sa bahay. Ako ang vocal. Palagi ako nagre-reason out sa nanay ko. Yung bunso namin, kapag nagbabantay sa tindahan ng nanay ko, kahit ihing-ihi na, makikita mo yung nakaupo lang, nanginginig na ang luha. Hindi, sabi ko, ba't ka umiiyak? Yan din nahihina. Sabi, ba't ka pumunta sa banyo? Natatakot siya. So, ganun, di ba? Ganun ka-different yung personality namin. Anyway, so yun. So, narito yung ating mga, tinawag ko na Big Five, no? So, yung Big Five principle. Una daw, so hindi na nung habang tayo nung unang session ni Sister, narinig na natin to no? So, number 1, discipline the heart. So, we train the heart, not the behavior. So, tinatransform natin yung puso nila. Kailangan nating i-target yung root motives behind misbehavior. Bakit siya nagagalit? Bakit siya nagmamaktol, di ba? So, kailangan natin i-aim yung internal change. Ano yung bakit galit? Is it ayaw mag-sorry, di ba? Sabi ng Sister Annie, hindi siya nagsasorry. Ano, is it because of pride, selfishness, or fear, instead of just punishing the action itself? So, kailangan may address natin yun. Tapos, ililid natin sila sa repentance, di ba? Kailangan natin i-guide yung mga bata to recognize their own wrongdoings against God and against others. So, kailangan nating may paliwanag sa kanila na kailangan merong desire to change para hindi na maulit kung ano yung ginawa. Kailangan i-explain ng mga magulang. Diba? Kung bakit ka pinagalitan. Sabi ni ate kailangan paliwanag mo, hindi ka namin sa hindi mahal dahil hindi mo na-achieve yung ano. Kailangan may explanation. Kailangan talaga, ang the best, talaga is magkaroon kayo ng communication ng mga bata. Tapos, kailangan i-reflect yung God's grace. Kailangan turuan natin sila na, syempre, nasa human flesh tayo. Nagkakamali tayo palagi. But in God's grace and forgiveness, ay palagi na doon, it's always available para patawarin tayo. Yung ano ba yung nabasa namin nung isa? Sabi ni Eli, does God still love me? Sabi niya gano'n kasi may ano ginawa niya. Sabi ko, of course God always love you. All you need to do is to say sorry. Kung ano yung ask for forgiveness. Ganun siya Tatumbling. Tapos ako, 3 beses yata ako tinanong. Nakakatuwa talaga yung mga bata. Na hindi ko na-experience sa 3 anak ko. But at least na-apply ko sa aking mga apo, no? Nakakatuwa. So, ang aim natin dito is to shape yung character ng mga bata, hindi yung outward na character, but the inner, yung kanilang puso, and the motives, not just to stop the bad behavior. Diba? Kaya nga sabi, stop, no beating. Hindi na yun. Kailangan, may communication na tayo na, bakit ka galit? Kailangan explain para may voice out din nila kung ano nararamdaman nila. Importante yun dito sa Amerika, sabi nila. Sabi ko nga, lumaki tayo sa Pilipinas, wala namang ganito. Pag pinagalitan tayo, yun na yun. Hindi na iimik, di ba? Okay, so, ang dito is, sa Proverbs 22, Proverbs 22:6, di ba? Itong Proverbs 22:6, ito yung intentional na life training. Dito naman sa Ephesians 6:4, hindi ko na babasahin po Ephesians 6:4, parang gentle spiritual leadership. So, itong dalawang Bible verses na ito, parang pillar siya of biblical parenting. Together, they shift the focus of discipline away from anger and control. So, yung anger and control, aiming instead at the intentional, lifelong spiritual training of a child's heart. So, yun. So, tandaan po natin yung Proverbs 22:6 and Ephesians 6:4, di ba? So, ayun. Tapos, yung pangalawa po, number 2,
is discipline with love. If you have something to share, just raise your hand po, ah. Okay, so discipline with love. So una, dinisipline natin yung puso nila, yung inner character. And then pangalawa po is yung pagmamahal natin. So we have to balance yung love and then yung pagko-correct natin sa kanila. So when you correct a child without love, anong nangyayari? Nagalit sila, di ba? Nagiging Rebellion. Rebellion. ano yun? Nagkikimkim ng sama ng loob. They become resentful and rebellious, di ba? So when you love a child without correction naman, they become anxious and undisciplined. Gusto ba natin mangyari yun sa mga anak natin? Na maging undisciplined sila kung pababayaan lang natin sila na gumawa ng hindi tama, di ba? So kailangan i-balance natin yung pagmamahal natin and yung ating pagkokorek sa mga bata. So, achieving this balance requires an intentional shift of your timing. Siyempre, correct timing, di ba? Kailangan ba na nasa emotional yung anak mo, tapos ikaw galit? Pwede ba? Nagsalpukan? Hindi, di ba? So, kailangan magbigayan muna tayo ng space. Kaya hayaan muna natin yung mga bata na kumalma, and ikaw, kumalma ka rin. Kasi, especially tayo mga nanay, di ba? Madaling magalit. By nature na ba to? Yung nanay, madaling, high blood agad. Oo, di ba? So, yun yung ano natin. So, kailangan timing, tapos yung tone, di ba nga, paggalit, syempre, high pitch. And your ultimate goal. So, we need to connect before we correct, sabi ko nga kanina. So, kailangan intindihin natin where they're coming from, bakit sila frustrated, bakit sila, kung ano man yung nararamdaman nila. Kailangan i-acknowledge natin kung ano yung emotion nila, then get to their level, and use your physical touch. Tahan na, di ba? Yung mga habol sa likod, yung mga ganun sa ulo, letting them know that they are safe, and even though they're in trouble. Parang assurance ba na, am I going to get in trouble? Kasi sila, di ba, minsan, natatakot, yung takot yung fear. Pero pag may physical touch na it'll be okay, nagsusubside yung emotion nila. So, bumababa, di ba? Nagdi-de-escalate yung kanilang nararamdaman. Yun. So, ano yung ano natin dito? Yung mga Bible verses. So, ito yung mga powerful scriptural balance sa pagdidisiplina sa, when we discipline with love. So, Proverbs 13:24, loving a child requires being diligent to discipline them, as neglecting correction can allow destructive habits to form. Okay. So, yun yung yung true motivation and correction. We need firm boundaries. Diligent discipline means correcting behavior while the child is still young. Mas talaga na disiplinahin natin sa murang edad. Yun. And impressionable. Sabi nga, madaling matandaan, sabi ni Brother Kitch, natatandaan ng mga bata. Catching small habits before they harden into permanent character flaws. Diba? Doon naman sa Colossians 3:21, warn the parents not to discourage their children by being overly harsh, critical, and demanding. So, kailangan natin protektahan din yung spirit ng bata, di ba? Parents must not irritate, di ba? Yung kiss oma, ini-irritate ninyo, di ba? So, nag-over-correct yung mga bata. So, yung constant na mga nitpicking, yung tapos shifting expectations, tapos yung or emotional coldness will embitter a child. So nag-aano sila na madaling magalit yung mga bata sa mga ganun. So discouraging our children will break their spirit, leaving them feeling listless, broken, or hopeless. Okay? So kailangan natin i-discourage yung mga bata na mag-internalize ng pagsisinungaling. So, katulad ng I can never please my parents. Why should I even try, di ba? So, ganun. Or they may say, I hate myself. So, marami ako mga estudyante talaga nagsasabi na, I hate myself, I'm gonna kill myself, yung mga ganun. My parents don't love me, yung mga ganun. So, babantayan natin ang mga anak natin kung may mga ganung
mga instances na narinig nyo habang kung sila galit. Especially kapag very vocal ang mga anak ninyo, kailangan maging sensitive tayo sa mga bata, especially dito sa church natin. Kasi sila ang next generation ng ating church, di ba? So, sabay-sabay. So, we are so blessed kasi we are trying to, kami, ini-improve namin yung sa children's ministry, kung paano talaga ma-cater kung ano yung mga pangangailangan ng mga bata, yung sa girls ministry ni Hannah, and then yung youth ministry, kailangan maging open tayo. Kung meron man kayong nalalaman na may narinig kayo na, si ganito, ganyan, parang may ganito, hindi magandang narinig, you need to ask somebody na nasa kila pastor, kailangan itap ninyo. Kasi habang maaga, para matulungan natin yung mga anak natin. No? Kasi minsan, akala ng mga bata, hindi natin sila love. Kailangan Kaya dito sa church nga, di ba, nakakatuwa dahil yung mga anak natin very respectful, magagalang. So, natin yung let's take care of their hearts na huwag maging kasi alam mo yung mga puso nila, ba yun? Parang fragile, very fragile. Lalo dito, kapag lumaki na dito ang mga bata, napaka-emotional nila, ang hirap. Lalo na sa may, hindi ko sinasabi pero nakikita ko yun dito. Kasi ako, mga lalaki, anak ko mga, ba yun? Mga barako. They can handle themselves. Alam mo may anak ako na aksidente dahil lasing, hindi ko alam, nalaman ko na lang lately. Alam mo yon, pero it's a wake-up call, di ba? It's a wake-up call na nung mula noon, hindi na siya uminom. And then, talagang inano niya sa Panginoon, nagdasal siya, di ba? So, yung mga ganon. Pero, praise God, talagang God is working in His ways. So, yung mga babae, mga babae, very emotional. Sabi ko nga sa mga estudyante ko lang, kasi grabe, konting kibot. Ay, sabi ko, hindi ko ma-handle ang mga babae. Sabi ko, Lord, ngayon ko naiintindihan kung bakit hindi mo ako binigyan ng anak na babae. Kasi, hindi ko I'm sorry, pero I love ko lahat ng mga bata. But, sabi ko, kung siguro, may anak akong babae, ano kayo mangyayari? Anyways. Ako, mga lalaki din. Ako, mga lalaki. Ay, oo, hindi naman sila mga emotional. Lang, nagsiselos lang pag yumakap yung isa. Pero they're all, naman. Kasi I make sure na kapag tinis ko yung isa, kanina nga, nagbe-breakfast, pag tinis ko yung isa, kailangan i-kiss mo yung isa kasi nakagalan yung mata, di ba? Balance talaga. Oo. Pag sinabihan mo ng I love you yung isa, kailangan I love you rin yung isa. Ganun yung ko sa mga apo ko. Anyways, ayun. So, number 3, be consistent. Ano yung method dito? Araw-araw, di ba? Sabi nga, araw-araw na litanya. Daily teaching, and then consistent conversation. Parang tulad ng mag-asawa, di ba? Kailangan open ang communication natin as husbands and wives. Sa mga bata din, kailangan consistent din. So, yun nga, after school, during dinner, kung meron tayong family gathering, so yung nag-outing kayo, kapag yung ginagawa pala nila, Pastor Mar, kapag sila, family outing, so meron silang time, di ba? Family time. At least you spend 15-20 minutes conversation. Parang nirarap up, especially dinner, wrapping up. Ako nga how's your day? How's school? What did you learn? Nothing. Ganun sila. Kailangan palitan ko yun. Palitan ko yung way of asking kasi ganun ang sagot ng mga apo ko. So, kailangan pala, minsan natatanong ko sila, did you go out for recess? Ganun. So, anong nilaro mo sa playground? Ganun yung mga tanong nila. So, nagkakaroon ng conversation, di ba? So, kailangan turuan natin sila diligently. Kailangan repeating with purpose. We teach them polishing their character, helping them to see the world. Di ba? May naalala ako, may tinanong sa akin minsan. Pag naalala ko, i-share ko. The reality through the lens of truth and wisdom. Okay?
So yung ano natin dito, pagiging consistent is Deuteronomy, medyo nagagasgas ng Deuteronomy 6, 6 to 7. Ito yung foundational biblical blueprint sa relational lifestyle discipleship. It shifts spiritual training away from formal, structured lessons and places it directly into the natural rhythm of daily family life. So, kailangan part na ng buhay natin. Before we pass on our values and faith down to our children, we must first have it. Diba? Sabi nga, we do what we preach. Kailangan i-practice natin. Children are excellent observers. Nag-o-observe yung mga yan. Minsan, poor listeners sila, di ba? Kailangan 2-3 beses mong, hey, bago makinig. They copy your reactions. Kinakopy nila kung ano yung nakikita nila sa mga matatanda. Yung priorities and character long before they obey your verbal rules. Kasi, hindi mo pwedeng sabihan sila na hindi naman nakikita na ginagawa natin, di ba? Kailangan yung modeling. Modeling your guidance shouldn't be like a lecture. Hindi nagle-lecture tayo kasi paulit-ulit lang yan. Paparinig dito, ilalabas doon. Wala silang matatandaan. Pero kung sinasabi mo, pero nakikita nila in your own action, it will flow naturally. Kasi nakikita from your own relationship with God. Okay? Okay, next. Number 4, exercise with godly authority. Okay, means, kailangan yung bahay natin, ano nakalagay dun sa bahay natin? In this household, we serve the Lord, right? Okay, so means, we need to govern our house, our homes, as God's representative, not as independent ruler. Hindi yung, dito sa bahay, ako ang hari. Hindi nila alam yung mga babae ang alas, di ba? Joke. Dito si Kuya Boy. Siya ang hari daw pero ako ang alas. Joke. Okay, hindi tayo independent ruler. Wala yung kailangan God's representative tayo. So, true biblical authority is never demanding. Hindi tayo nagdi-demand, hindi tayo loud, hindi tayo aggressive. Instead, it mirrors the authority of Christ. We have to shift our mindset from owner to steward, di ba? We do not own our children. Yun ang sabi. We do not own our children. They are loaned from God. Pinahiram lang sila sa atin. And it's our big responsibility kung paano natin sila palakihin. Kaya nga, yung discipleship talaga importante para paglaki nila, they're going to disciple others, para, spread the word of God. Nakikita, naalala ko tuloy isang araw, sabi ni tatay, may tinatrabaho siyang bahay na walang makasundo ng mga contractor, ganyan. So kung may paparepair, si tatay ang kanyang last recourse. Sabi kay tatay, you know, Winston, I learned how to be patient from you. Natuto daw siya maging patient dahil kay tatay. Siguro, kasi hindi si tatay tahimik. Sabi mo, natuto ka naman ako dahil at least may natuto sa'yo maging mapasensya. Yeah. So, ganun din ang mga anak ko. So, when they, hindi naman sa nagbabrag, so, so may mga gathering sa mga Filipino community, natutuwa sila pag kahit nga wala ako absent ako, yung mga anak ko lang nandito ko, natutuwa sila, mabait ng mga anak mo. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Mababait, kaya lang kailangan pa rin natin, pinagpipray ko pa rin sila na, alam mo yun, mas lalong lumago ang ang kanilang relationship sa Panginoon. I'm still praying for that. Kasi gusto ko lahat kami, sana sabi ko, ang dream ko, pag nagkaroon tayo ng lumalaking church, pastor, sabi ko, naku, lahat mga anak ko nandoon na. Yeah, oo. Lord. Ay, in Jesus' name. Okay, so loan nga natin yung So, our goal as parents is not to force external compliance through fear. Huwag natin silang palakihin sa takot. But to steward their hearts toward self-regulation. Amen? So, ano yung natin dito? Bible verse natin. 2 Timothy 3:15, 17. And how from infancy you have known the holy scriptures,
which are able to make you wise for situation through faith in Jesus Christ. In Christ Jesus, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen? Okay, so ito naman ang purpose and authority of in the context, di ba, yung parenting and discipline. It shows that the Bible is not just a book from yung mga history, di ba, ancient stories, but it's a practical, active tool designed to shape a child's mind and equip them for a righteous life. Di ba katulad ni Timothy, kung paano sila pinalaki ng lola at ni di ba, ng nanay niya? From which started as an infant, di ba? Si Eunice at saka si Luis. They did not wait for him to grow up to introduce him the truth. They normalized the scriptures in his life from day one. Grounding our children in faith before worldly influences. Bago nga yung worldview, di ba? Before the worldly influences take root. So, making their young mind become wise for salvation. Amen? Okay, and the last one, pag-lima, madaling tayo matapos. Directed toward repentance and peace. Okay. So, ito is to fulfill the ultimate promise. Yung sa Hebrews 12:11, di ba? So, no discipline seems pleasant at that time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Trained by it. Amen. Okay, so, kaya nga, habang kinokorek man ang asawa nyo, kinokorek ninyo, so kailangan mag-usap kayo mag-asawa. Hindi yung, wag mong paluin yung apo ko, tama na yan, ganyan. So, it is painful. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, it's only a temporary pain. Pero, it will eventually yield a harvest of righteousness and peace. Okay? So, yung true repentance, hindi lang yung sasabihin ng bata na, sorry, just to escape a consequence, di ba? Hindi yung mababaw na sorry lang. Kailangan, there is a genuine change of heart sa mga bata para ma-restore yung pagkakamali nila. Para mabuo, di ba? Parang siya, yung naputol, so pwede natin ibalik. And it brings inner calm. Amen? Okay. So now, yun na. So, mag-ano ulit tayo. Yes.